Sa aklat ng Mateo 23:23, ito po ang sinasabi sa English, sa King James Bible. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Toward a balanced servanthood. Kailangan po ang ating paglilingkod ay balanse. Ang atin pong church ay siguro nakikita natin na mahaba ang panahon na tayo ay nagko-concentrate sa doctrine. Importante sa atin ang doctrine. Hindi tayo titigil hanggat hindi lahat ng kaanib ay kabisado ang mga doctrine. Bakit ka Baptist? Doctrine na ano ang paniniwala ng mga Baptist simula noong una? Ano ba ang tinuturo ni Kristo? Sapagkat yan ang ating mandate bilang isang church. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So habang tayo ay in existence, habang ang Panginoon ay hindi pa dumarating, we are bound, we are committed na ang trabaho natin ay ituro lahat ng tinuro ni Kristo. Kaya the pastor and the workers and the future pastors will have to examine what is the doctrines of Christ. What does He want us to propagate? And the primary propagation content is the doctrine and not any other thing, no? Kasi po yung sabihin natin, marami pong mga manggagawa ngayon at maraming mga kongregasyon ngayon, mga born again groups na mas focus sila doon sa Christian living. Wala naman po masama sa Christian living, maganda na tayo ay maayos ang buhay, maayos ang lakad sa harap ng mundo at sa harap ng Panginoon. We ought to have a righteous life, moral, loving, and caring for each other. We have to have empathy. No? Hindi yung basta puro doktrina lang, kundi tinitingnan natin yung kalalagayan ng bawat isa. Tama po yun. Kaya lang, pag doon ka nakapokus, dahil yun ang madali eh. Yun ay based on psychology, human needs. Yan ay pinag-aaralan sa school. You don't need a church to have good manners and right conduct. Di ba? Catholics are excellent in morality, teaching morality, not in morality, but teaching morality. No? Excellent yan, mga teachers, mga public school. Tinuturo yan. So anong kaibahan? Pagka dyan ka nag-emphasize, anong kaibahan ng church ng Panginoong Hesus at saka yung eskwelahan? Ha? Ang eskwelahan pwede mong gamitin kahit na anong teksto na available sa literature. I remember, meron kaming literature dati, literature class noong high school, na isa sa mga aklat, isa sa mga chapter na pinag-aralan namin is an analysis of the Book of Ruth. Sipin mo yun. Kumbaga doon sa literature class namin, pinabasa sa amin yung Book of Ruth. Public school to Ramon Magsaysay High School. Pinabasa dahil nandun sa textbook. Tapos inanalyze namin sino ang bida dyan, sino ang kontrabida. Di ba? Maganda naman yung Book of Ruth eh. Siguro gawin nyo rin yun sa school, ano? Maganda yung istorya nun eh. Bida, kontrabida. At ano nangyari, paano nag-develop yung istorya. So, walang although meron kang makikitang gospel of salvation doon, hindi yun ang emphasis. Ang emphasis yung storyline.
at morality at lessons learned. So, kung yan lang din ang magiging ating tutok, wala tayong kinaiba sa public school, sa mga poetry class, at saka sa mga iba pang organizations. Kaya kailangan balanced. Balanced na yung doktrina ni Kristo, kung ano yung gusto niyang ipaturo sa atin. Tapos, yung practice natin, in-implement natin sa ating buhay, yung turo ni Kristo. Hindi yung sa salita lang tayo magaling, pero sa gawa, hindi. Kontra yung lakad natin. No? At maraming ganyan. I just heard, kanina lang, 1 hour ago, may tumawag na pastor, na merong isang church sa Bulacan, matagal na, Bible Baptist Church. Matagal na silang Bible Baptist Church, ma-establish na, malaki yung building, malaki yung congregation. Merong isang dating member natin na taga Riyadh na doon napadpad, naging member doon. Tapos umalis. So sabi ko, bakit? Lumilipat dito sa kaibigan ko. At nag-iimbestiga yung kaibigan ko, sino ba to? Nabanggit yung pangalan nyo, member nyo raw sila dati, sa amin lumilipat, sa amin umaattend. Ano bang background nito? Sabi ko, alam ko nga, doon yan ka sa sa isang Baptist church sa Bulacan. Umaattend dati. Ba't lilipat sa inyo? Akala ko established na sila ron. Ang sabi, kaya alis yung pastor's wife, nag-speaking in tongues. Nasyak ako No? Paano nangyari yun? Tagal-tagal na yun, Bible Baptist Church. Tapos nag-i-speaking in tongues, tapos tinotolerate ng asawa niya na pastor. Follower ako nung church nila Kumbaga, tinitingnan ko ano nangyayari. Wala naman ako narinig. Yung pala, may mga hidden na ganun. Nag-i-speaking in tongues. No? So, kita nyo, even among the Baptists, may mga tendency na mga strange doctrines na pinapasok. At I don't think for popularity yan kasi para dumagdag ang member. Kasi malaki na sila I believe it is something else. I think it's spiritual. Para ikaw mag-speaking in tongues na hindi mo mapigil, spiritual yan. Pero hindi spirit-led. Hindi Holy Spirit-led. Something else. No? Kasi nakakahawa po yung mga yung mga speaking in tongues na yan Nakakahawa yan. Kung hindi mo control sarili mo, hindi Holy Spirit yan. Kasi sabi, the fruit of the Spirit is temperance. Nakokontrol mo, self-control. No? Kung ikaw ay led by the Spirit, nakokontrol mo yung dila mo. Pag di mo makontrol dila mo, di ba gumaganon, na, pag ganun ka, hindi Holy Spirit yun. Something else. No? So, it's either the flesh trying to impress or an evil spirit. Dalawa lang yan. No? The flesh trying to impress or the flesh or mental breakdown. Diba? Nagkaroon siya ng bagong sakit, ADHD, o nakabakunahan na nagbibigay sa kanya ng bagong tongue, na twist tongue, or a evil spirit. So, yan Huh? Now, balance is dictated sa Matthew 23:23. Ito actually condemnation of scribes and Pharisees. Pero I got something here, no? Tinatawag ng Panginoon na hypocrites yung scribes and Pharisees. Pero meron siyang commendation na tama yung ginagawa ng scribes and Pharisees in one aspect. Sabi niya, "Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith." Tingnan niyo yung sinabi, "This ought ye to have done." Ibig sabihin, tama yung ginagawa nyo sa paying of
Tithes of the smallest things. Kasi ito ay meticuloso sila sa tithes. Pati yung mint. Alam nyo ba yung mint? Inahalo namin yan doon sa Saudi Arabia. Inahalo namin yan sa tsaa. Sumasarap yung tsaa. Pag merong mint leaves, no? Lalagay mo yon, nag-iiba yung lasa ng tsaa. So, kung ikaw ay merong mint, halimbawa, kasi binebenta yan by the bundle eh. No? Parang petsa yan eh. So, halimbawa, nakaani ka ng mint, magtatights ka nun. Siyempre mo, pati dahon, itatights mo. Talagang seryoso sila sa tithing. Tapos, ano pang tinatights nila? Anis. So, anis, star anis. Siguro, no? Yung mga damo na pampalasa sa sambay na gamit yun. Pampalasa sa ulam. No? Pati yung anis, itatights nila. Tapos yung cumin, mas lalo yun, pulbos lang yun. Dinurog. No? Para maging mas puro. So spices. Magtatights sila ng mga spices. Ibig sabihin, yung mas malalaki, talagang tinatights nila yun. Pera, no? Monthly salary nila, pati yung lahat ng kinikita nila, pati yung mga napupulot nila sa kalsada na damo. Mint, anise, and cumin. Mag-tithes ka niyan. Sabi ng Panginoon, tama yung ginawa niyo eh. This ought ye to have done. So, you are on the right track in that aspect. Yung tithing and yung maliliit na bagay ay iniisip nyo pa rin na dapat magbigay ako ng parte para sa Panginoon. To honor the Lord. You ought to do this. No? Pero, ang mali naman nila, masyado silang stricto sa doktrina ng tithing, but they omitted the weightier, mas mabigat, matters of the law. May mas mabigat dyan. What is it? Judgment, mercy, and faith. So, balansehin nyo. Huwag kayong masyadong madoktrina, tapos hindi nyo na iniisip ang mercy, compassion. No? So, by the grace of God, ay nagpadala po ako kasi umattend ako ng pastor's meeting at pinakita ko sa kanila yung picture ng mga kapwa Baptist na nasalanta sa Baguio. So, nag-ipon kami ng pera at pinadala doon para makatulong. No? So, meron pang mga maano sa akin bine-verify ko muna kasi usong-uso ngayon yan, siyempre, no? Nasalanta din kami, rin kami. So, bine-verify ko. Pero yung pagka-Baptist Church kasi, kilala mo na yung pastor, kilala mo na dati mo nang kausap, at napakita siya ng pictures na bumagsak yung kanilang bubong, siyempre, wala nang verification yun. Diretso na yun. Tutulungan mo na yun. Pero yung mga hindi mo kilala, sabi ko, maghanap ka ng Baptist Church. Hindi ko rin ba't di naman kita kilala? Ba't kita tutulungan? Tumawag ka sa barangay, sa police, o sa DSWD. Tutulungan ka nun. Hindi ko rin ma-ignore pag merong humihingi ng tulong. Mercy. Kailangan mabalance natin, doctrine with mercy. No? Minsan, dito sa district mall, sa tulay na yan, meron na diyang sila na mga humihingi. No? Pag first time, hindi mo kilala, tapos humihingi, bibigyan mo. Okay lang yon. Pero pag siya nang nakikita mo, ikaw na naman, parang area mo to, hindi tinatabangan na akong magbigay sa ganun. Kasi hindi na mercy yun, niloloko ka na eh. Kumbaga, hinati nila yung imus eh. Kanya-kanya silang tulay eh. No? So sabi ko kay Luz, maghanda ka ng biskwit. Huwag pera.
Para pagka napapadaan tayo dito sa ilalim ng tulay, tapos humingi, bibigyan natin biskwit. So, maghanda kayo ng mga biskwit sa mga sasakyan nyo. No? Sa mga motorsiklo nyo. Meron kayong biskwit, pita, skyflakes. No? At imbis na pera. No? Kasi yung pera, usually, kung sindikato yan, babayad yan dun sa handler. Yung pita, baka isampal sa kanya yung pita pagka ito ang kinita ko 100 pita. Kasi, natuto na sila Sasampal ko sa yan. Kumuha ka pera. No? So, maka-avoid natin. Kung talagang gutom yon, may pagkain siya. Mga pupunta rito, bigas. Yan, binibigyan ko bigas. Hingi ng bigas. Yung iba, hindi na bumalik. Sabi ko, punta kayo dito. One time lang sila. So, sila siguro nanloloko kasi bakit sinabi ko na nga, bumalik kayo dito at bibigyan namin kayo ulit. Di na bumalik. So, mercy. Damit, marami na sa lanta ngayon. No? Pagka meron ganyan, kailangan marunong lang tayo mag-validate. Tapos, sa ating mga kapwa, no? Sa mga members, minsan may hingi ng tulong. No? Pastor, baka pwedeng pahiram muna. Una, pag hindi trained, ang isang hindi doktrinado at hindi trained ang isang pastor, baka pwedeng makahiram sa church pang puhunan. Tapos papahiramin. Mali yun. Hindi mercy yun. Katangahan yun. No? Ang pera ng church ay hindi para sa charitable work. Ito ay para sa ministry. Ito ay pera ng Panginoon. So, in the process of evangelism, kagaya na sa Joy, no? Ay may budget yan na 500. Yung young people may budget na 500. Yung choir may budget na 500. So, may mga purpose yan. At pwedeng, for that purpose of ministry, ay namimigay tayo ng nagka-cash out tayo. No? Pero, kung members ay hingi ng pera dahil gusto niya magpatayo ng bahay, gawing loan association, fraternal association, or hindi kaya pang negosyo, hindi yon. No? Ngayon, kung kapos na kapos, may health problem. Di ba? Sige. Magpatak-patak tayo. That's mercy. No? Hindi na kailangan mag-meeting pa ang mga deacons o board members or magbotohan. Kung meron kang maibibigay, pag may ganong mga emergency, bigay mo. Pero wag pa utang. No? Wag pa utang. Yung mga ganong klaseng sitwasyon, wag pa utang na patutubuan pa. No? So, pwedeng magpautang, walang tubo, kasi, halimbawa, malaki talaga yung amount, kung kaya mong hindi maibalik, in case talagang kinapos na. No? Ang papautang mo lang ay yung kaya mong i-absorb at di ka magagalit doon sa taong umutang na manunuba ka pala baptist ka pa naman, member ka pa naman dito. No? Huwag ka na umattend. Ano ka naman umuutang ka tapos di ka naman nagbabayad kapal na mukha mo. Di ba? Kasi nasaktan ka kasi ang laki ng binigay mo, expecting sa pangako niya, sa Lunes na Lunes din, bibabalik ko. Siyempre, di ba, ganyan yung mga umuutang. No? Tapos, hindi na magpapakita or nagpapakita pero umiiwas. No? Pagka ligaya ng buhay, no? Laging malayo yung kanyang kamay sa kabila. Di ba? So, kailangan yung kaya nating maligaya pa rin ang buhay natin kahit di na siya nagbayad. Yun lang ang pwede mong pautang. No? Okay? At sa tungkol sa utang, ay nimino-monitor natin. No? Sabihin nyo lang secretly sa pastor. Pastor, pinautang ko si ganun. Secretly lang yan, hindi i-announce, hindi i-record. Para alam ko lang kasi baka inutangan na tayong lahat. Diba? Nangyayari yan. So, yung mercy, nagiging foolishness.
yung mercy ay nagiging abuse. Kaya pag nagpautang kayo, i-report nyo sa akin, sa pastor, or kung sino yung inassign ko, no? Para namomonitor natin kung ilan na yung inutangan. Yun lang yun. No? Kasi pag anong tawag doon? No? Bells and whistles. No? Pagka dalawa na, tatlo na. Tapos yung same story. Tapos parang walang ibang nagkikare sa kanya kundi ikaw lang. Danger yon. No? Kahit honest yung tao, minsan kumakapit sa ganun eh. Lalo na kung yun ay sanay na siya sa ganun in the past. No? So as our church progresses and as our church increase in number, there will be people who will have that kind of problem or approach in life. Kaya ingat po tayo. No? Pero not necessarily titigil natin yung mercy. We can give money, give it away. Hindi ko kaya yung hinihingi mo. 30,000, 50,000. Hindi ko kaya eh. Ito 1,000. No? Para lang makatawid ka. Huwag mo nang bayaran. Di ba? Oh, ito 1,000. Alam ko, pangailangan mo. Naniwala ko sa'yo, totoo. Kahit na baka hindi totoo. Pero kapatid yan eh. Tapos naghahanap ng makakatulong sa kanya sa buhay niya. May istorya siya. Kahit na hindi totoo. Ituring mo na lang na totoo. Tapos, based dun sa kaya mong ibigay. No? Hindi mo kayang magpautang ng malaki, kaya mong bigay. Ito, Brad, pasensya ka na. Ito lang ang maibibigay ko sa'yo. Huwag mo nang isipin na ibalik. Nangangailangan ka, this is what the Lord has given to me and I give it freely to you. That's it. No? So that's mercy. Tapos yung judgment, no? Maging fair, maging patas. Sabi ng Panginoon, bukod sa ikaw ay doktrinado, kailangan ikaw ay may right judgment. Right ang iyong morality. Right ang iyong lifestyle. Right ang iyong business dealings. At saka kung nagtatrabaho ka, parehas ka doon sa amo mo. No? So that's judgment. No? Masunurin ka sa batas, masunurin ka, nagbabayad ka ng tax, nagbabayad ka ng mga kung ano man ang dapat bayaran. Hindi mo, pagka may sumobrang sukle, isosoli mo. Hindi, ang swerte, sumobra sukle. No? Pagka naibulsa mo yung nag-shopping ka tapos may naibulsa ka, hindi na nila napansin, nakalabas ka. Tapos napansin mo, swerte, hindi nila napansin. Huwag ganun. No? Babalik ka sa cashier. No? Pasensya na kayo, hindi ko napansin, naibulsa ko pala. Oh. So, bayaran mo. Diba? Sobrang minsan nagkamali, bumili ka ng worth 800 na t-shirt, ang naibigay sa iyo yung worth 8,000, no? Naisuot mo na, tapos di ano yun. Wag tayong mambudol. No? Kahit magkamali sila. Thank you po. Samahan mo ng pagpalain ka nawa ng Panginoong Hesus. Alam mo, kami mga Baptist, hindi kami nang dadaya eh. No? Kahit may advantage na kami. By the way, ito yung trucks namin. Kaya kailangan ready tayo lagi, di ba? Ito yung trucks namin. Baka gusto mong umattend at magpasalamat ka sa Panginoon dahil binibless ka. Punta ka lang. Tawag ka lang sa akin. Gusto mong sunduin. Opening minsan yan eh. Di ba? So, kung sila talagang appreciative dahil yung pera na loss dapat nila ay na-save mo, o di, baka umattend yun. Tapos baka ma-save pa yun while attending. So that is mercy, judgment, and faith. Okay?
So, yung faith na yan, hindi yung faith na doktrina. Kasi faith once delivered to the saints is doctrine. But faith is living by faith. No? Yung hindi ka nag-iisip na sacrifice yung isang bagay na dapat ay susunod ka sa Panginoon, pero meron kang sa-sacrifice, meron kang iiwan, meron kang loss. So, that's living by faith. I remember, yung mga anak ko, pinalaki ko yan, wala akong fixed income. No? From 1986 hanggang 2001, wala akong fixed income. Pero everyday may pumapasok na pera. By faith. No? So, it's possible. It's possible yun. Andun lang, katabi ko lang telepono. Tapos namimili ako kung pupunta ba ako o hindi. Kasi, halimbawa, 10 yung tawag. O, punta ka dito, gawin mo yan. Pipili ka lang. Bukas na yung iba. Yung kaya mo lang. So, di ba? Ang sarap nun. Na control mo yung oras mo. Tapos, may laging tumatawag, nire-recommend ka. Yun, magaling yun. O, yun. So, if you have a good name, di ka nandadaya, re-recommend ka. Tapos, ang pinapakain mo sa mga anak mo, hindi galing sa pandaraya. So, yun ang story, no? So, judgment, mercy, and faith. These are Christian life virtues na based doon sa doctrine. So, balance ang doctrine at saka ang life, or Christian life, that is balanced servanthood. But, hindi natin pwedeng kalimutan ng doctrine. May the day come, na lahat ng kalalakihan at kababaihan na member ng church ay doktrinado. At pag sinabi, sis, can you define the inerrancy of the scripture? Masasabi natin kung ano ba yon. Can you define pre-tribulational rapture? Masasabi natin kung ano yon. Can you give us a reason why we have 5 points of sovereign grace instead of 3? No? So, alam natin yon. Pwede mo bang enumerate yung ibig sabihin ng BIPT, IST, Baptist? Ano ba ibig sabihin ng mga ron? As a code word, masasabi natin yun. No? Anytime tawagin tayo to speak, halimbawa, we can speak the oracles of God with verses. At natutuwa ko doon sa aming Bible study kahapon. Free willing yung aming Bible study. No? We talk about Paul, bakit siya ay apostol. Si Virgilio ay sabi niya, hindi ko tinatanggap na apostol yan. So, palitan kami. No? Hindi naman debate, kundi palitan. Ito po ang basihan ko kung bakit si Paul ay apostol. Siya naman sasabihin niya, bakit hindi apostol? Si Luke ay hindi inspired. Sabihin ko naman, bakit inspired? So, doon umikot yung aming purihin ng Diyos, maayos naman, at sana ay bigyan ng makasumpong ng kaligtasan yung ating kaibigan. No? Pero, siyempre, bukod sa doctrine, pinakita din natin ang good behavior sa kanya. At siguro, yan ay ang dahilan kung bakit siya ay umattend last Sunday. No? Nakikita niya na hindi tayo magyayabang at hindi tayo nagiging masyadong mainit ulo at maangas. No? So, kailangan natin. No? I'm also happy na tuloy pa rin yung Bible study sa GGCS. No? At merong mga bunga.
merong mga ma-attend dito na resulta ng Bible study. No? Sabi ni Brother John Herrera, alam ko na naman ng kaligtasan eh. Alam ko na. Nag-aano na lang ako, nag-aalinlangan na lang ako kasi yung commitment, baka hindi ko kaya. So inausap ko sila lahat, no? Yung mga prospects. At sana dumating na yung time na sila ay sumunod na sa tubig ng bautismo, mag-testimony dito. Sana sa Sunday. Tingnan natin, ano? Follow up nyo na lang. No? Bago mag-Sunday, ready na ba? Ready na ba? Ano pa ba ang doubt mo? Ano pa ba ang gusto mong itanong? Para pagdating ng Sunday, pag nag-challenge tayo, punta na sila at mag-testimony. So that is our challenge for today, that we should have a balanced of our servanthood to help all the members classify kung sino ba yung balance, no? At to help you to be balanced, no? Isa kang balancing member ng church kung ikaw ay member in good standing. At paano ba masasabi mong ikaw ay member in good standing? In-enumerate ko yan, di ba? You follow the church covenant. So, alam mo dapat yung church covenant. It's available in the internet. No? But we also print it out. At we can share also. Yung mga walang church covenant, meron po tayong pwedeng isend sa inyo by email. Ang church covenant at saka ang church manual ay pwedeng isend yan. No? Hingi lang kayo. And andyan po yung Constitution and Bylaws, andyan yung ating mga papaano ang gagawin sa Bible study, paano magpalit ng pastor, lahat po andyan. So, I suggest, lahat tayo, bawat member, ay merong kopya niyan. So, pag may kopya ka niyan, nabasa mo yan, then you will endeavor to follow the church covenant, both in doctrine and in practice. Then, you do not live in open sin or engage in scandalous behavior. So, marami pong pastor and members na natatanggal because of scandal and because they live in open sin. No? So, it's wrong. Therefore, madidiscipline ka pagka yan ay pinapakita na. Hindi mo na ikinahihiya. So, pagka hindi mo ginagawa yung open sin na yan, meron ka mang sin, hindi naman tayo nangaamoy ng kasalanan eh. Hindi naman tayo nag-iimbestiga. Hindi tayo, walang NBI dito. Para, totoo ba yan? Yan. Ano ba yan? Makapunta nga dyan, observe lang ako, magdi-disguise ako. Kunyari ako, magtataho. Para lang makita ko kung nagpe-pray ba sila. Titinda ako ng balot sa gabi. No? Titingnan ko paano itsura, anong ugali nila pag gabi na. No? Itong bihira yan, no? Is intelligence, no? May intelligence fund. Okay? Hindi tayo nangaamoy ng kasalanan ng kung yan ay hindi iskandalo, kahit kasalanan pa yan, tinatago mo, nahihiya ka, sa pananagutan mo sa Panginoon yan, hindi sa church. No? As long as you live in judgment, mercy, and faith in openly in church, if you are violating these things secretly, that's between you and God. Diba? Pero, be sure your sin will find you out. Lalabas at lalabas yan. There's nothing hid. There's nothing hid that shall not be discovered. Ang sabi ng Panginoon. No? Walang tinatago na hindi madidiskubre. No? Kaya be sure your sin will find you out. Kaya hindi rin lalabas at lalabas din ang katotohanan. Pero hanggat nakatago yan, hindi natin yan didiskubrehin para mapahiya sino man.
At hindi natin duty yon. Kung pwede nga sabi nga, love covereth a multitude of sin. So pag may nakita ka nagkakasala, pag-pray mo siya na makarecover, tapos kausapin mo, secretly, sabihin mo, Brad, nakita ko, nahalata ko, nalaman ko, baka pwedeng tapusin mo na yan or tigilan mo na yan or wag mo na ulitin habang hindi pa openly discovered. I will keep quiet about it. Hindi yung, aha! Huli ka! Hindi ganun. Di ba? I-expose ka yan. Susumbong kita kay pastor. Hindi ganun. Di ba? Love covereth a multitude of sins. O, yun ang patakaran natin dito. Love, mercy, judgment, faith. And because a person can recover from the error of his ways. No? And so, do not live in open sin and do not be a gossiper. Ang gossiper ay hindi member in good standing yan. Yung chismosa at chismoso. Yan ay nakakatanggal ng good standing. No? Pagka yan ay sumbong ka dito, sumbong ka doon, at hindi naman hinihingi, no? Hindi naman hiningi yung testimony mo, binovolunteer mo. Alam mo ba, si brother ganon, si sister ganon, alam mo ba, pastor, may sasabihin ako sa iyo, pastor, hindi nyo alam, hindi maganda yon na ire-report natin ang kapwa, no? Mas maganda, i-approach mo yung tao kung ikaw lang nakakaalam ng kanyang sikreto. Pera lang kung, pastor, pinagtatangka ang patayin niyan, mag-ingat ka. I-report mo na yon, ano? Kasi death threat na yon. Narinig mo yung kausap niya, yung killer. Ano, kailan mo mapatayin si pastor? Ha? Oh, napadala ko na yung 10,000. Ha? Yung susunod, 10,000 uli. Ha? Alas 8. Andito yan. Nagkukuting-ting yan ng cellphone pag alas 8. Ano, babarilin mo ha? Yan. Nakarinig mo. Okay, i-report mo na yun. Hindi chismis yun. Okay? So, that is different. But, gossiping is foul. No? And, you are a member in good standing if you don't engage in gossip. You're a member in good standing if you support the ministry financially and faithfully. So kahit malayo, di ba? Meron tayong mga nasa Negros, nagta-tithes. Meron tayong nasa ibang bansa, nagta-tithes. Meron tayong nasa malayong probinsya, nagta-tithes. Ano? So support ministry financially and faithfully. And kahit na absent, ay keeps in touch. Nagla-like, nag-amen, nagtatanong, nakikidalamhati, nakikirejoice, nanonood. Yun. So kahit na ikaw ay abroad at wala ka in-attend nandun, no? Dito ka pa rin member, hindi ka pa tumatransfer sa iba, obligasyon mo pa rin yun. At privilege. Pwede ka nga mag-send ng special number eh. Diba? Kung ikaw ay napapunta sa ibang bansa, tapos medyo magtatagal ka doon. No? Kagaya ng ginagawa ni Brother Angel Flores, tsaka si Eunice. Nasa America ni sila, sa Texas. Nag-special number pa rin sila sa Riyadh. No? Napapadala sila ng tithes. No? So, kasi naturuan. At alam nila yung tama ang gagawin. Kaya hindi porket malayo ka na. Ngayon, kung ikaw ay nalipat na, yun na yung church mo. Kung nag-transfer ka na ng church, wala ka ng, meron kang sympathy na lang or minsan love gift, pero yung talagang regular activity and financial support, doon na sa church mo. So, ganun yun. Okay? Kaya, tayo, ini-encourage natin, sino yung malayo, maghanap kayo yung church. Diba? Punta kayong Canada, punta kayo ng
kung saan man, no? Hanap kayong church dyan. Doon kayo lumipat. Australia, New Zealand, wherever. The first thing to do is to find a church. Kung magtatagal ka doon, ay maghanap ka para doon ka maging active. Tapos magpapaalam ka dito. Kung tama yung faith and practice doon, we will give you leave. We will give you transfer. So, yun po ang balance, no? Toward a balanced servanthood. Ang ating attitude ay tama, ang ating doctrine ay tama. Hindi yung tama lang ay doctrine pero attitude ay masama. At gawin natin na kung tayo ay merong nakitang hindi maganda na ugali, no? Ugaling parang unsaved, tingnan natin kung pwede pang ma-influensyahan for good. Huwag tayo agad na magwala na unsaved yata yun eh. No? Isipin muna natin na baka nagkamali lang siya. Kung paulit-ulit, baka pwedeng mabago, baka pwedeng ma-improve, baka pwedeng ipag-pray pa at kumilos ang Panginoon. Yun muna ang ating default way of reaction. Hindi yung, unsaved pala yun. Ang pangit pala na ugali nun. Nako, hindi ko na yung kaibigan. Lalayo na ako doon. Sayang. No? Hindi. Kung kaya mo, ma-influensyahan siya for good, for the Lord, do it. Instead of showing away. No? Papalayasin mo na sa harap mo. Dismiss mo na unsaved yan. Ayoko makipagkaibigan yan. Ang duty mo, sabi, ye that are spiritual, restore than one. The spirit of meekness, lest thou also be tempted. Pag may nakita kang overtaken in a fault, it is your duty to restore. Try to restore. Instead of to condemn. Yun ang balance. Okay? So, purihin ang Panginoong Diyos sa mga nabanggit na talata at nawa ang paliwanag sa mga talata ay akma at nawa magamit ng Panginoon ang mga nabanggit na paliwanag sa ikauunlad ng ating buhay espiritual.